aalis sana ako ngayong araw. Kaya lang nagkaroon ng aberya. Kaya kailangan kong dumaan kila Kuya Jun doon sa mekaniko ko para to make sure lang na tama o mali yung hinala ko. Bahay mo ng mask ha. Nilagay ko. Ano na talaga? Pagbukas ko kanina, Meron na rin ah. oh, di pa tapos. Ayos. Ang lamig ng aircon, no? Ayos na. Ito yung harap na lang hindi ko pa naasikaso eh. Yung mga panya. Ayun no, puro langis. Ayun, yan. Hindi, yung tissue, Ito. Sige, paano ba? Ano na ba yun? Asa na ba? Sabi ko, gusto ko makasigurado kaya idadaan ko dito. Pero kanina pagbukas ko, malamig makina. Oo, may langis-langis. Oo. Ay, ganun din yung ginagawa kong ano. Kia. Yan ang problema doon pagka ganun. Ayun o, kaya may digyan ako, may imbudo ko. Tinesting ko kanina eh. Sige, pandarin mo. Ayan. Nilagyan ko ng tubig eh. Marami ba yung langis dito na nakakalimot? Pagka ayun, tumutulo. Ayun o. Ayan. Sharon na. Eto nga, pumunta ako kay Kuya Jun kasi kaninang umaga pagbukas ko ng radiator cap ng ating sasakyan ay may mga kulay itim. So, siyempre iniisip ko baka mamaya nag-Sharon na yung sasakyan kasi nga 'di ba luma na to, matanda na. At si Kuya Jun nga yung pinagkatiwalaan ko dito para gawin yung sasakyan. At sa kanya ko lang kasi talaga dinadala to. Yung Sharon nga pala na sinasabi ko, ang ibig sabihin sa mga mekaniko ay naghalo ang langis at ang tubig. Kapag naghalo kasi ang langis at ang tubig ng makina, ay malamang malaki ang gagastusin. Okay. At diretso na tayo sa pupuntahan natin. Kinabahan ako dun. At yung takip lang pala ang may problema. Kasi kanina umaga, pagbukas ko nung takip ng radiator, normal talaga gumagano yung gumagano. Kaya lang, yung pagkagano niya ay sumambulat sa akin yung kulay itim, puro itim. At siyempre, inisip ko kagad ay baka nag-Sharon na kung tawagin, naghalo na yung langis at tubig. Pero hindi. Kasi, yun nga, pagka naghalo kasi yung tubig at langis ng sasakyan, ang kulay niyan, tsokolate. Parang parang brown na mga gatas ang kulay. Yung gatas na hinaluan ng kape, parang ganun na ma-chocolate. Kinabahan ako kasi siyempre pagpasok ng taon, gastos kagad. And although ang laki talaga ng gastos nung last year, pero wag naman sana ngayong taon. Kaya nga hihinga muna ako ng malalim. At kailangan ko munang mag-relax at lumayo muna, lumabas para makahinga. Mag-aarga muna ako ng diesel. 1,000 siguro, sakto na to. At meron pang isang naging problema habang nagpapakarga ako ng diesel. May tagas yung ating Saan? Angat mo konti. Sa ano siguro yan? May part siya na May butas na siguro siya sa mga na. sa tubo. Oo. Wala naman. Ay, wala na. Wala naman. Baka galing yan. At yung pinailalim ko nga yung camera, nakita ko yung kanyang hose may tumatagas na diesel. Baka maluwag lang yung clamp at kailangan palitan or baka palitin na yung kanyang gasoline hose. Tumatagas yung diesel. Yung nagkarga ako, bakit kaya?
O, konti-konti nang lumalabas pa ibang mga sira na ito sa sakyan. To be honest, ang laki na ng gastos ko dito. Okay, at nandito na ako sa tulay ng Norsagaray, Bulacan ata to. Ayan. Lagi ko dinadaanan to pero hindi ko alam kung ano yan, Norsagaray, Bulacan ba. Comment nyo lang dyan mga katinggalista or Angat, Bulacan. At ang tawid nito ay pa DRT na ako. Pero bago ako dumaretso dun sa DRT o sa Doña Remedios Trinidad, Bulacan, ay dadaan muna tayo sa tindahan ni Ate Wilma. At dun ako manananghalian. Alas 2 na ata. At hindi pa ako nag-aalmusal at nanananghalian. Okay, dito na tayo sa tindahan ni Tita Wilma. Okay. Ayan. Tingnan natin kung marami siyang ulam ngayong araw. Tao po. Tao po. Tita, kamusta? Tita Wilma. Hoy! Siyempre, dito ako magla-lunch. Kamusta ka na? Hindi ka lang dyan. Sama kita sa video ha. Ay, sobra! Magka-camping ako eh. Magka-camping ulit ako dito. Ito na lang anak ko ang anuhin mo. At anak mo to? Oo. Kay ganda naman. Anong ulam? Minuto. Ano ba yung... minuto sa akin, tas 2 kanin. Yeah. Dito, kakain muna tayo. Wait lang, kukuha tayo ng kutsara at... Ito yung lagi kong binabalikan dito. Yung minuto, tsaka yung sabaw. Sa tuwing pupunta ako ng DRT, lagi akong dumadaan dito sa karinderya ni Tita Wilma. Thank you. Hinga ako sabaw ah. Yung napakasarap na sabaw na lagi kong binabalikan. Ito. Kayo naman ang ano sa amin Ayan. namin. Tagal ng biyahe natin. Magtatatlong oras. Ay, salamat. Ito yung sinasabi ko sa inyo na napakasarap na sabaw. Grabe, ang sarap. Sabaw pa lang dito, ulam na. Ay, ang sarap. Solid. Maraming mga dumadaan na riders dito pagka weekend. Pag pupunta ng DRT. Kain muna tayo. Tita Wilma, salamat sa pagkain. Thank you po. Oy, Salamat sa pagbisita. thank you. Okay, at Malaking bagay din kasi yan. opo. Kasi kilala ka. Ay, hindi naman. Hindi ko yung nandun sa yan Oo naman. Salamat ate, thank you ah. Okay, at eto dito tayo lagi dumadaan talaga sa tindahan ni Tita Wilma. Ayan, pagka napupunta ako dito around DRT, talagang pinapasyalan ko siya rito. Makita ko din yung lugar. Ayan, tindahan niya. Okay. Huminto muna ako saglit at iniisip ko nga kung saan ako pupunta dito sa DRT. May sinuggest sa akin si Tita Wilma. Kaya lang nag-message ako dun sa page na sinabi niya. Wala silang car camping. At kaya hahanap muna tayo ng ibang place na merong car camping dito sa DRT. Tuloy ang biyahe. Kahit na walang destinasyon, hindi man alam kung saan hahantong, ang mahalaga ay umaandar. Sa bawat ikot ng gulong, may natututunan. Tarik na itong inakyat natin. Pero kayang-kaya ng ating linog yan. Primera. Lakas. Walang atrasan to. Yun. Shoulder. Ay, kayang-kaya. Ang ka. Pero kung mga minivan yon tapos alanganin, tapos pabigat, marami kayong karga, hindi aahon dito. Ay, ang ganda dito. Tanaw na tanaw yung Mount Arayat. Alright. Ganda rito sa taas. Okay. Ito yung Mount Prehinyo, pero hindi tayo dyan pupunta.
Kasi walang car camping dyan. Kaya ganda, no? Grabe itong mga inakyat ko. Tuktok na ng bundok. Napakataas na itong inakyat ko. Ayan, no? May campsite tayong pupuntahan eh. Nandito sa pinakatuktok ng bundok. Naghahanap ako ng campsite na mapupuntahan. At hindi ko alam saan ako pupunta. Pero sinusundan ko lang tong kalsada. Eto pa, meron pa tayong mas matarik na aakyatin. Ayan. Basic. Mabagal pero kaya naman. Okay, ito. DJ campsite. No reservation, no no reservation, no entry pala dito. So, di rin tayo makakapasok. Okay. Well, lang tayo pabalik. Sa unang campsite na nakita ko sa mapa ay hindi pala pa pwede ang walk-in. Dapat magpapareserve ka muna bago ka makaakyat o makapasok sa kanilang campsite. Kaya dumiretso na ako at naghanap ng panibagong campsite. Taong ano? At habang binabaybay ko ang napakahabang kalsada, may nakita akong guyabano na ating babaunin. Ay. Guyabano. Ate, magkano guyabano? Laki oh. Magkano? 100 kilo? Mga ilang kilo to? Ito ko laki. Sa totoo lang, mahilig talaga ako sa prutas, lalo na dito sa guyabano, abokado, saging, durian at marang. Lagi ko nga sinasabi minsan sa mga nagbibigay sa akin, huwag nyo na akong bigyan ng pera. Okay lang, nabigyan nyo ako ng mga prutas na nabanggit ko. Dahil mas na-appreciate ko pagka ito yung mga binibigay nyo sa akin. Dahil pag uwi ko sa bahay o kaya may mga lakad ako, ay binabaong ko at nakakain ko kagad. Wala akong madaanan ng guyabano doon sa mga ibang lugar eh. Ito, meron pala rito. Okay, nakabili ako ng guyabano. Okay. At sa sunod naman na daanan ko, water refilling station. Papakargahan ko muna ng tubig itong aking dalang container. May laman to eh, kaya lang ano yun natin, palitan kasi nga stock water yan eh. Yan. Yung drone natin. Yan. Parating tayo dun. Okay. May laman to eh, kaya lang papatapon na natin. May nakita ko dito, Treya Epta. Natin patapon na lang to. Yay! Kasing dami din yan ng yung kulay blue. Dito tayo sa Digos Hills. 50 pesos ang entrance dito eh, ng sasakyan. Sa motor alam ko 30, mga ganun. Grabe, lakas ito. Hindi ko pinatay aircon pero binuksan ko yung bintana. Ay. Dito nga pala sa pinuntahan ko sa Digos Hill ay may mga naglalarong motorbikes or mga enduro. Nandito na ako sa Digos Hills. Dito ako nagpunta dahil wala na akong ibang mapuntahan na may camping site na pwedeng mag car camping. At marami dito nagpunta, mga day tour. Siguro mag-isa lang ako magka-camping dito.
Anyway, tignan natin kung anong kalalabasan. Time check. 4:06 na ng hapon. At tahimik ang lugar. First time kong magka-camping na si Linog yung kasama natin. Maingay, narinig nyo yung pinto yun eh. Yung lock ng pinto maingay eh. At yung nakakuha na nga ako ng tamang timing ay isinetap ko na itong ating camper van. Unang setup sa taong 2026. Mga 85% na natapos itong ating camper van. Pero pwede nating gamitin at pwede na nating ibiyahe. Ano tayo nakilala? Kama ko kayo ah. From Marilao tsaka taga dito lang. Ingat kayo sa biyahe. Yun nga, kanina nakapwesto sila dito. Ayan, pauwi na yung dalawa. From Malolos, Bulacan, tsaka yung isa taga dito lang din, DRT, magkaibigan sila. Anyway, ito. Subukan na natin si Linog. Niakit na natin dun sa mga matataas. Nakabukas pa yung aircon. And, suspension, matigas. Review ko sa kanya, sa suspension, matigas. Grabe. Tagtag. Tapos, itong harapan ay kumakayod. Kumakayod yung harapan. Kailangan may atras yung gulong. Paatras pa ng gulong konti. Kasi pagka lumiliko ako ng kaliwa, sagad, o kaya may nakaupo dito, sumasayad to dito. Kaya papa-adjust pa natin. Hindi ko pa kasi napapa-align yung gulong. Kaya yung manubela tabingi. Kasi nga 'di ba, yung kung napanood nyo yung isang video ko ay nagpalagay ako ng rubber lifter doon sa Valenzuela, kaya lang hindi nila nagawa ng maayos. Kaya yung pagbalik ng gulong, yung manubela ko nakatabingi na. And pag binitawan mo yung manubela, pumupunta siya sa kaliwa. Ngayon hindi ko pa siya nadaan kasi nga 'di ba, New Year's, Thursday, tapos Friday ako Bukawi. And then Saturday, Sunday sarado yung Tapos Monday ngayon hindi ako nagpunta. Kasi nga itong ay plano ko ay magka-camping muna ako para matesting ko si Linog. At kayo ng umaga nga ay nagpunta ako doon kay Kuya Jun para ipacheck nga yung makina natin dahil nga pagbukas ko nung radiator cap ay may kulay itim. Yung pala galing yun doon sa radiator cap. Kaya kailangan ko magpalit ng radiator cap. May mga radiator cap ako dito kaya lang yung mga nabili ko para kay Karins dapat yun eh. Kaya lang sad to say hindi siya fit para dito kay Linog. And ano pa ba yung gagawin natin kay Linog? Okay na naman yung interior natin. Yung higaan, wala nga pala tayong dalang foam. Hindi ako nakabili ng foam eh. Biglaan lang naman kasi to. Tapos drawer wala pa. Parang ginawa ko lang table muna, pero wala akong drawer. Tapos okay na siya. Ilaw, marami naman tayong mga LED light. Kaya yun lang yung gagamitin natin mamaya dito. Mag-overnight tayo. All goods, diba? Anyway, napakaganda ng panahon at makulimlim, bumiyahe na tayo. Walang patay ng aircon. Hindi ko pinatay aircon ko. Tapos ano pa ba? Review ko doon sa suspension na pinapalit ko, matagtag. Para ako nasa loob ako ng kulong-kulong, matalon. Siguro kasi hindi pa siya mabigat. Kumbaga konti lang kasi laman. Baka soon, pagka medyo bumigat-bigat to, ay hindi na ganun katagtag. Tapos yung likod nga, di ba, tinaas natin, nilagyan natin ng comfort shackle. Tapos pinasuksukan ko ng sapatos. Ang tawag nila doon sapatos yung sa spring or yung sa molye, pinalagyan ko ng sapatos, siniksikan para umangat yung likod. Tapos yung harapan naman ay mataas na kasi naglagay tayo ng rubber lifter. Yun. Eto, ang setup ko ngayon dito sa aking camper van na si Linog. Napakasimple. Ayan. Okay, napakasimple lang ng setup natin. Hindi pa siya totally talaga tapos. Siguro nasa 85% na tayo kay Linog. And dinala ko nga pala itong mga lalagayan ko ng parang lalagayan ng gulay ata to. Ito na yung napili kong dalhin. Soon siguro bibili ako ng lalagayan ng gamit. Ito yung mga binili ng partner ko to sa akin kitchen set. Tapos
Kutsara, tinidor, yan. Ito sa akin, ito yung mga binili ko to. May makalat. Hindi, may dala akong butane. Tapos may dala akong basurahan. Ayan, yung mga gamit ko. Tapos dito, yung ihawan. And may dala nga pala akong dog food. Ito. May dala akong dog food dito. Ito. If ever na may mga aso doon sa mga pupuntahan ko or sa mga makakasalubong ko sa kalsada, ay bibigyan natin ng dog food. Dahil may nag-request sa akin yan yung subscriber ko na bakit hindi ko itry na magbigay ako ng dog food doon sa mga nakapupuntahan kong lugar or may mga nakakasalamuha akong aso na sa kalsada, ay bigyan natin ng pagkain. Kaya may dala akong dog food. Madami yan. Ayan o. Madami, di ba? Oh, yan. Ipapakain natin yan. And meron akong power bank. Madala. 1,000 milliampere. Tapos may extra akong dalang lutuan. And then yung battery ng ating electric fan extra. At meron pang isa to, yung malaki. Kaya thank you nga pala kay Kuya Gilbert, yung nagbigay sa akin nitong baso. 2 years na ba ginagamit to or 1 year? Basta matagal niya na binigay sa akin to, hanggang ngayon ginagamit ko pa rin. Thank you dito Kuya Gilbert Ashkin Kenel sa binigay mong mug. Ganun kasi ako minsan kahit na napakadami na nagbibigay sa akin ng mga gamit na ang hihinayang akong gamitin, kaya mas gusto ko nakatabi lang. Tapos minsan kasama ko nga sa camping at marami nagbigay sa akin mga mug, baso, doon ko naman sa bahay ginagamit. At yung iba hindi ko pa nabubuksan. Ito kasi ginagamit ko yung binigay ni Kuya Gilbert dahil nga naka-imbus yung pangalan ni Kuya Oding dito. At the same time, yung pinagsamahan sa pet market ay kumbaga respeto. Yung respeto kay Kuya Gilbert na tiwala na binibigyan niya sa akin. Kaya lagi kong bit-bit to. Hindi nyo mamakita to sa vlog ko. Nandito lang to lagi sa aking lalagayan. And ito pala yung binili ni partner na yung binili ni partner na kitchen set. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ito yung kitchen set May gunting to kaya lang naiwanan doon sa bahay. Ang ganda ng gunting na ito. Meron tong stainless na pangkayod ba tawag dito. Yan. Tapos meron ding pang sige, pakita ko na nga sa inyo. Buksan natin. Ito. Yan. Meron siyang sandok. Okay. Wala. Di ko tuloy may babalik to. Tanggalin ko na lang. Okay, tapos meron siyang sanse. Ayan. And meron siyang sa kanin, ito. Tapos may kutsilyo. Aw. Talas. Sugatan ako. Yeah, may kutsilyo, ayan na napakatalas at nasugatan nga ako. Siyempre, pagka may kutsilyo, ang paris niyan ay meron siyang katangan. Ang tawag ko to katangan Okay. Tapos, ito nga yung isa pa yung binigay niya na kutsara at tinidor, plato. Ayan ang ganda. Diba? Ito yung plato. Tapos may tong, may kutsara, tinidor, dalawang pares. Tapos merong maliit na kutsilyo. Ito bread knife. Okay. Mamaya magsasaing na ako para makapag-dinner ako. Meron din nga pala akong dalang balde to Ayan hinahatak lang. Ano ba tawag dito? Foldable na balde. Wait lang. I-set muna natin ang camera. Ayan. Foldable na balde. Ito. Ayan. Lumalaki siya ng ganyan. Ano to? Bali 17 liters ito. Tapos kailangan ko ng tubig. Pwede ako mag-igib pag napunta ako doon sa mga lugar na kailangan ko ng tubig. Yan. Ayan, pag tinupig ito lalaki. Alright.
iniwan ko muna ang ingay sa syudad. Kapalit ang tunog ng hangin, ang yabag ng mga gulong sa malayong kalsada, at ang katahimikan na matagal ko nang hinahanap. Dito, walang oras na hinahabol. Walang mga nakakabinging nagbibidyoke, tanging ang sarili ko lang ang kaharap. Hindi ito pagtalikod sa buhay, kundi pagbabalik sa kung ano ang mahalaga para muling matagpuan ang kapayapaan. Ito, may kapitbahay tayo dito. Subscriber ko pala to si Sir. Nanonood sa atin sa pet market. And nilapitan nga niya ako doon. At kanina kasi umikot na ako dito. Tapos, hindi ako pumesto dyan. Ayoko pumesto dyan kasi pababa nga eh. Ay, ayos. Ganda. Dati ito talaga hilig ko. Yung ganito. May hamok ako eh. Ganda oh. Oo nga, ang ganda nga pala rito, no? Ganda dito pag umaga. Pag gabi. Tsaka umaga. Oo, ang ganda ng pwesto niya. Ayaw mo talaga sumama sa akin? Ha? Sige lang, ikaw lang. Sige. Okay. At least may nakilala tayo dito. Subscriber natin si Sir. Ganda ng pwesto niya. Ayan yung setup niya. Okay. Tapos marami. Opo. Ito, bibili nga akong ganito. Yung maliit. Yung sakto lang din. Yung katulad sa akin. Yung maliit. Ganda, no? Ito. Ay, talaga. Ay, thank you. Ay, pinahiram tayo ni Sir. Kasi nga wala. Yung pom hindi ko nadala. Salamat, Sir. Pangalan na lang, Sir. Butch. Si Kuya Butch. Ayan, pinahiram. Taga saan kayo, Sir? Taga Hagonoy. Hagonoy, Bulacan. Di ba baha? Oo, bahain doon. Pero dos part namin, hindi naman. Ay, talaga. Maraming salamat dito. Malaking tulong to, Sir. Kasi kanina, dumaan ako ng hardwares. Tapos, naghahanap ako ng insulation. Yung mga hardwares pala rito, hindi sila nagtitinda ng insulation. Puro mga rubber, ganun lang. Ayan, no? Mamaya gamitin natin to. Magsasayang muna ako para meron akong pang dinner. May bigas ako dito galing kay Kuya Khalid. Kuya Khalid, maraming salamat dito. Binigay ni Kuya Khalid na bigas ay dinala ko na. Ito na yung gagamitin ko pang saing. Ayan. Yung Friday yung binigay sa akin ni Kuya Khalid to eh. Ang sabi nga ng mga sellers, saan daw galing to? Sabi ko, ay napulot ko dun sa sa putikan. Walang dumadampot eh. Sayang naman. Pang isang buwan ko na to eh. Pero binigay talaga ni Kuya Khalid to. Yan, kay Kuya Khalid. Maraming salamat dito sa bigas Kuya Khalid. And yung isang ganito na binigay naman ni Kuya Bern, binigay ko doon sa kapitbahay namin kay Tatay June. Yan, yung mga nakakanood kay Tatay June. Yan, di ba? Dahil malaking naitulong sa akin ni Tatay June, lalo na pagka nagbabantay siya ng sasakyan ko. Tsaka pagka umaga ay nagwawali siya doon sa parking ko. Kaya ito ay bubuksan natin. Magsasayang na ako hanggang bukas. Okay na siguro to. Ako lang naman ang kakain. Pagkatapos ko magsaing ay pagluluto tayo ng ating ulam ngayong gabi. At napakasarap ng ulam ko ngayon. Hulaan ninyo. Napakatahimik ng lugar. At ako na lang naiwan mag-isa dito. Hindi pa naubos yung kape. Grabe, napakalakas tong electric pan yan. Kahit number 1 lang, ang lakas. Namamatay yung aking sinaing. Sakto na yung kanin ko. Hanggang bukas. Okay. Tapos magpiprito naman tayo ngayon ng
Favorite nating ulam. Unang camping ko kasama si Linog, ang lulutuin ko ay luncheon meat. Yan. At syempre habang naghihiwa tayo, magpainita tayo ng mantika. Yan, painitin natin yung kawali. Gusto ko sana makapalang hiwa kaya lang pag kinapalang ko naman yung hiwa, baka hindi maluto ng maayos. Yan. Tapos mantika natin. Okay. At magpiprito na tayo. Yung kape ko hindi pa ubos. Ganun ako klase magkape. Nakita nyo itong takuri nito. Pinuno ko ng tubig to kanina. Tapos, 'di ba, meron akong isang stick ng kape. Tapos isinaling ko nga dito, pinuno ko rin to ng tubig. Pagka nagkakape kasi ako, mag-isa ako at nasa camping, pag nagpakulo ko ng tubig dito, minsan kasi ito tansya ko mga nasa 2.5 baso. Hanggat hindi nauubos to, yung kape ko, pag nangangalahati, sinasalinan ko na sinasalinan. Iniinit ko muna, tapos isasalin ko ulit. Kaya hanggang ngayon, may kape pa rin ako. Kasi inubos ko to. Ngayon, wala nang laman. Kaya yung kape ko ay konti na lang. Tabang siya ng patabang. Okay, pwede na yan. Mainit na. Unang prito. Uy. Wow, sarap. Aray ko. Mga talsik. Nananakit. Ay. Ay. Grabe, no? Isipin nyo kung gaano kahirap mag-camping. Kung gaano kahirap mabuhay sa van. Kasi yung mga pinapanood nga natin, katulad ng mga kilalang mga content creator na nagba-van life, ay napakahirap. Iisipin mo kung saan ka mag-i-stay, tapos kung saan ka mag-CR, kung saan ka maliligo, di ba? Napakahirap. Kaya yung mga gustong mag-camping, kung gusto gumawa ng mga van life na ganito, ay manood muna kayo doon sa mga iba. Lalo na sa may content creator na si Lem Official, napakahirap ng ginagawa niya. Although ang pagka-camping kasi hindi to biro lang. Mag-uubos ka ng pera, mag-uubos ka ng oras, gagastos ka talaga. Ito yung camper van natin na si Linog. Hindi pa ako lumalayo. Dito pa lang ako sa malapit. First camping ko nga dito sa DRT Bulacan. Magulo, tingnan nyo, nakalimutan ko dalhin yung foam. Tapos buti lang pinahiram tayo ni Kuya Boots ng foam. Pinahiram niya ako nung higaan. Tapos ano pa ba, marami pa kailangang ayusin dito sa van bago natin ilayo. Hindi pa tayo pwedeng lumayo basta-basta. Kailangan ay matotal talagang condition yung van natin. Kasi may mga nakita pa akong problema na kailangan ayusin. Tulad nga kanina, nagpagasolina ako, ay magpo-full tank ako. Kaya lang, ang nangyari, habang nagkakarga ng gasolina kanina, tumatapon yung diesel. Habang nagkakarga dun sa gasolinahan, yung diesel tumatapon. So, kailangan mapasilip natin yan kung bakit ganon. At saka, meron pa, tumutulo yung langis sa ilalim. Yung oil cooler hose, hindi ko pa pala napapaayos, tumutulo. Tapos ngayon, may bagong problema, yung power steering pump ay may tagas. Okay, marami pa tayong papagawa bago natin ilayo. Kaya dito muna ako sa malapit, tinetesting ko muna yung ating camper van. Eto na, bumubuhos ang ulan. Tignan mo, nakita ko na yung mga mali na nagawa ko dito sa van. Dapat pala ito, inatras ko pa hanggang dito.
Kasi para pag umulan, hindi ako mababasa. Ngayon, umuulan, nababasa ako dito sa loob. 'Di ba? Oh, at least charged experience nga, 'di ba? Trial and error. Kung ano yung mga nakikita nating mali, itatama natin. So kailangan ito ay i-atras ko pa doon. Ito i-atras pa natin doon. Hanggang dito. So kaya pwede nga dikit para pagka umulan ay hindi tayo mababasa. Ayun, nababasa ako. Ayun, oh. Mapatak na ang ulan. Luto na ang atin at nakadami na nga akong kinain. Ay, ang hina ng apoy ko kanina kaya ang tagal maluto. Tingnan niyo yung kanin ko. Kalahati na. Alam nyo, isa to sa mga expertise ko Pag nagsasaing ako, hindi ko nasusunog talaga yung ilalim. Tingnan nyo Ayan o. Walang kasunog-sunog yung ilalim. Ayan o, walang sunog Ito yung mga isa sa expertise ko talaga pagdating sa pagsasaing Ayan o. Diba? Talagang kung anong ibabaw, yung pa rin yung ilalim. Hindi yan hilaw, hindi rin malata, at hindi sunog. Expertise ko yan Ay, grabe. Inulan na ako dito. Lumalakas na Sinilip ko yung yung niluluto ko. Kanina yung nakain ko hilaw. Kasi nga, ang hina nung apoy. Aray ko, ang dami ko ng talsik. Tapos ngayon naman, itong niluto ko, aray ko. Itong isa, tinostado ko na talaga. Tostado. Okay. Ang dami ko na nakain. Last one. Yan. Ay, ulutuin ko kaya ulit yung isa. Para akong lasing. Pero hindi wala naman ako iniinom na alak dito. Kape lang. Ay. Siguro sa pagod. Tapos, alam nyo, stress. Na-stress ako Kaya, lumayo-layo muna ako. Hindi madali ang camping no? Kailangan may mga enough na gamit ka para sa camping. Tapos, ang isa pa doon, pagkatapos mo gamitin yung mga gamit, syempre, kailangan hugasan mo. Pero ako, ititisyo ko na lang. Hindi na ako gumamit ng yung plato na binili sa akin ni partner. Ang ginawa ko, yung paper plate, kasi ang dami kong paper plate dito Yun ang, ginamit ko. Bubuhos yung ulan. At nababasa ako dito. Sa gilid. Sinarado ko na yung pinto sa likod kasi nababasa na rin. Kaya dito tayo sa gilid. Ganda ng setup ko, no? Natutuwa ako kasi ang ganda ng setup ko kay Linog Ayan, Si Linog. Ganda, no? Ang sarap sa pakiramdam na alam mo yung pinaghirapan ko na buuin yung pakiramdam na yung binili ko to, parang bakit ko binili to, tapos yung nasa gitna na ako, okay na, tapos yung patapos na biglang may mga ipapaayos pa pala ako. To be honest, ang laki na ng gastos Minsan napapaisip ako, enough pa ba na ginagastosan ko ng ginagastosan tong camper van? Ay, nako. Nandito na tayo. Kaya kailangan ituloy na natin. Hindi naman kasi to binuo ko tapos hindi ko itutuloy, di ba? Nandito na di ba? And salamat syempre at nandiyan kayo, yung mga subscribers at viewers natin na nag-aantay dito kay Linog. Ito nga, na-testing na natin dito sa DRT. So, ang next naman natin gagawin ay gagawa pa tayo ng siguro challenge naman. Okay, magandang gabi. At nandito na tayo sa loob ng ating van. At ilalagay ko yung ito,
yung binigay, ilalagay ko yung pinahiram sa atin ni Sir Butch na mating. Sir Butch, maraming salamat talaga dito. Sobra. Okay. Pangsapin to. Ilalim siguro yung ayan. Dito tayo matutulog. Pangsasapin natin dito. Oh, yung haba pala na ito. Yun. Okay. Perfect. Sakto lang. At nakabukas yung ating camper van. Natatapakan ko yung mga Oh, di ba? Sinulo natin. All goods. Ay. Okay. Umuulan sa labas at yung mga gamit ay pinasok ko na muna sa loob at kita-kita lang tayo bukas ng umaga mga kadengalista kung anong oras tayo magigising at uuwi. Yun lang, sinubukan ko lang yung camping. Yun. Hindi pa totally ayos itong ating camper van. Siguro 85%. Yung 5% para maging 90% ay yung sa makina, may papagawa pa. Tapos yung 10% ay na lang yung drawer, yung foam, tsaka yung mga gilid nito. All in all, okay na ako sa camper van. And syempre salamat sa Hornitex Philippines sa pagtitiwala kay Kuya Odeng. Sponsored by Hornitex Philippines yan. Yung ating sidings, yung ating ceiling, tsaka yung ating flooring. Good night mga katengalista. Kita tayo bukas ng umaga. First time kong humiga dito sa aking camper van. Sarap sa pakiramdam. Parang kailan lang binubuo ko lang to. Tapos ngayon, nahigaan ko na. Sakit sa likod. Parang siguro kailangan talaga nakapum kasi ang sakit sa likod. Buti na lang pinahiram mo ako ni Sir Butch na ito. Ito yung kanyang experience. Wala akong bintana. Ang bintana ako nandun sa labas Bintana ako sa baba Experience, okay naman. Ay, masakit nga lang sa likod. Aray. Masakit sa likod kasi, di ba, siya? Hiwa-hiwa. Ayun. Dahil hiwa-hiwa siya, masakit sa likod, lumulubog ako. Pero, pagka nailagay ko yung foam, siguro hindi na. Tulog na tayo ulit. Time check. Alas 8 ng gabi. Maaga tayo matutulog para bukas maaga rin tayo. Ang sakit ng likod ko. Good morning. Pakulo tayo ng kape. Ang bango Anong kape yan? Ang bango. Something. Thank you, sir. Ito. Ay, sarap ng gising sa umaga. Kaya ang sakit ng likod ko. Yun nga, sabi ko nga sa inyo, lahat ng ginagawa ko dito sa camper van, charge to experience, tsaka trial and error. Kung ano yung mga maling nagawa natin, itatama natin, di ba? Siyempre, hindi perfecto yung pagkakagawa natin ng van. Pero at least, ito, naibiyahe na natin at nasubukan na natin matulog sa loob at mag-camping. Ayan. Pupunuin ko bata o ano?
Ay, marami ako mag ano. Marami Opo. ka. Yung baso ko pang ano eh, pang beer sa bahay. Kailangan dandahan lang. Yun, sakto. Para na ano yung ano niya. Sulit yung kape. Yan. Salamat. Nasunog eh. Kanina. Me! Oy! Hello! Ay ka! Me! Ay, ang bait. Hindi mailapin. Hindi mailap. Ay, gusto mo dog food? Bigyan kita dog food. Gusto mo? Ha? Me! May kambing na bumisita sa atin na nakakatawa naman. Ang lambing, hindi siya hindi mailap. Me, halika. Hello. Hello, bait naman. Me, gugutom ka? Ha? Me? Wala eh. Binibisita ako ng mga hayop po, may pusa. Napakaganda ng umaga. Napakaliwalas ng panahon at hindi maulan. Kagabi bumubuhos yung ulan at napakalamig dito sa labas. Buti na lang ay hindi natin ramdam masyado yung lamig doon sa loob ng sasakyan. Almusal na tayo. Kain tayo, yung naiwan natin na pagkain kagabi, ininit ko. Uy, sarap. At yun ang kakainin natin ngayong umaga. Okay. May lumapit sa akin dito kanina yung couple at anniversary nila ngayon. Nagandaan sila sa setup kagabi. Thank you po, maraming salamat. At uy, linog. May nagagandahan sa'yo. Yan. Kain na tayo. Meron tayong kanin. Ito yung natira kagabi. So kakainin natin. Tapos meron tayo diyang century tuna. Pero siguro hindi ko nabubuksan yung century tuna. Okay na tayo dito sa natin, pagkain. Almusal. Okay. May natira pa akong kanin dito. Ang gagawin ko, hahaluan ko ng dog food. Tapos, iiwanan ko doon sa mga aso. Ay, natapakan ko pala yung pupo ng kambing. Okay. Kukuha ako ng dog food, tapos ihahalo ko dito. Marami ako nakitang aso dito sa campsite. Siguro enough na sa kanila to, madami. Haluan natin. Yan. Okay, dami na ito. Ayan Tapos lalagyan ko ng tubig para makain nila. Pusa tsaka aso, kakainin to kasi napakasarap ng pagkain na to. May halong kanin. Yung kambing nga kanina naaamoy ng kambing to kanina, so binigyan ko ng pang trial lang. Kinain ng kambing yung dog food na dala natin. Konting tubig lang nilagay ko, yung saktong mababasa lang yung yung dog food, at magmi-mix lang siya dun sa kanin. Ayan kita nyo ba? Okay. Ngayon pagka lumapit na sa atin yung mga aso, or kahit hindi sila lumapit, iiwanan natin dun sa place na lagi nilang pinupuntahan. Ito, may aso na tayo dumating. Ito, lagi Lagi. Lagi. Kain ka na. Okay, hanggang dito lang yung video natin mga katinggalista. Maraming salamat sa mga tumutok at sumubaybay sa YouTube channel at sa unang camping ni Linog. Maraming salamat. Muli ako ang inyong Kuya O, ang inyong Kuya Odeng.
Always keep safe, have a great day, and God bless. Sakay na sa van ni Kuya Ode, di niya ikwento, tawa, talim. Ang puting van, kay kanyang dahanan, sa gitna ng daan. Ka maliligaw kailanman.